Kamusta po kayo, mga kababayan? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. At tayo po magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong sila Congressman Erese at ito pong si Attorney Parolan. Ayon po kay Congressman Erese ay puro pangakong hindi naman kayang gawin. At dito naman po, ayon naman po sa sinasabi ni Attorney Parolan, ay hinayaan po ng tinatawag na bangag ng kanyang ate na babuyin ng kanyang pamilya at mga kaalyado niya ang ating bansa, ang ating lipunan. Umpisahan na po natin, pakinggan sila at panuorin at komentuhan po natin. Ito po, umpisahan po natin kina Congressman Erese. Ito po mga kababayan. Sineset up ko lang po. California. That's where the world's first ever fully autonomous AI-powered restaurant has... Walang batayan yung pagsasalita niya na yun. At tingin ko, pangakong kampanya sa eleksyon lang yon na wala namang talagang hindi naman kayang gawin. Magandang may programa na 20 pesos na bigas. Pero sana wag na nating ituloy pa na yun lang ang maaalala sa kanya. Kasi totoong meron nga siyang pinamimigay na 20 pesos na bigas, pero hindi naman sa lahat. Pagpunta mo sa amin sa Fairview, ang presyo ng bigas, 45 hanggang 85 sa isang kalye. Hindi na kailangan ipagmalaki pa yon kung nagawa niya na, kasi marami pa siyang pwedeng gawin sa loob ng 2 taon. Kung napababa mo yung production cost ng palay, tapos yung milling nito napababa mo, tapos na-distribute mo talaga, na kumikita pa yung farmers, saka yung mga traders, dun sa 20 pesos. Pero yun, sa ngayon, imposible yun. So ano itong 20 pesos na ito? Ayuda. Wala na naging programa ang ating Pangulo, kundi ayuda, ayuda, ayuda. Kaya ang mga Pilipino parang nang naging timawa, nanlilimos sa kakaayuda. Yun yung, iba yung mga pangalan, mga 4-piece ba yan? Mga ganun ba yan? Hindi lang, marami. Marami pa ng Tupad, ayis. Tama. po, Walang mga kababayan. batayan yung pagsasalita niya na yun. At tingin ko, Totoo naman po. Lahat naman po ng programa niya at pananalita ay ang nakita po ng taong bayan diyan ay puro pambubudol, di umano. Ito naman po si Attorney Parolan, mga kababayan. Binaboy nila ang lipunan. Naniniwala ako doon sa sinabi niya. Hindi talaga siya pangulo ng kanyang pamilya. Hindi siya leader ng kanyang pamilya. Hindi siya ang padre ng pamilya. Ilang taon na? Since 2022, 23, 24, 25. Ngayon, 26 na. 5 taon na. Pinakita niya, pinabayaan niya yung buong pamilya niya na babuyin ng ating pamahalaan. Na babuyin ng ating lipunan. Pinsan niya, Speaker of the House, ano pinagagawa? Maglolokohan pa ba tayo na wala silang kinalaman doon? Saldi ko lang? Paano gagalaw si Saldi ko? Saldi ko was a nobody. Sino naglagay dyan para maging Appropriations Committee Chair? At sasabihin nila walang kinalaman ng kanyang pinsan? At palagay mo gagalaw yung pinsan na yun? Kaya naging speaker yan kasi pinsan siya ng presidente. Tapos ano pa? Palagay ko hindi naman sikreto na kung pagtatabihin mo yung mag-asawa, si Marcos at ang kanyang asawang si Lisa, alam naman na natin kung sinong nakapantalon dyan. Mukhang iba nagpapatakbo. At kahit sa usapan sa loob ng gobyerno, taluhin mo na ang presidente, wag lang yung misis. Dahil yung si misis ang nakakaalam. Si misis ang medyo may utak dyan. Siya ang nagpapatakbo at kung siya ang utak dyan, ibig sabihin, alam niya rin lahat ng nangyayari na yan. Kaya nga parang may away pa yung magpinsan eh. Ang mag-aaway hindi yung parang ang may away hindi yung magpinsan, kunit yung asawa at yung pinsan. Anong pinagawayan nila? Sino yung mas mangungurakot sa atin? Sino yung mas mas makikinabang? Mukhang yun ang pinag-awayan nila. Kaya totoo yung sinasabi niya na hindi siya ang pangulo ng kanyang pamilya. Dahil wala siyang lideratong pinakita, pinabayaan niya na mag-rampage yung kanyang pamilya na ikinasira ng ating lipunan, ng ating pamamahala, ng ating gobyerno. Naniniwala ako doon sa sinabi niya. Hindi talaga siya pangulo ng kanyang... Yan, mga kababayan. Real talk po yun. Ayon po kay Attorney
Parolan. Totoo po yun. Nakikita naman po natin kung sino ang utak at nagpapatakbo yata ng gobyerno. Kaya nga po sabi niya, magagalaw mo, galawin mo na yung tinatawag na bangag. Pero mahirap galawin yung asawa, di umano. At yan po ang nangyari. Dahil totoo po, 100%, totoo po sinasabi ni Atty. Parolan. Hindi po mangyayari ang massive at talamak na korupsyon kung hindi po galing din sa kanya at alam niya ayon kay attorney. Totoo po yun. Pinsan mo, magiging Speaker of the House ba yun? Pinsan mo yun? Sige nga, pinsan mo, magiging Speaker of the House kung hindi ka presidente. At si Saldico, wala yan. Kung hindi rin itatalaga yan, si Saldico, meron din pong amo yan at alam po nila yan. Hindi po ba yan? Hindi po ba totoo yun? Kaya po lahat na nangyayaring massive at problema at pambababoy sa ating lipunan at paghihirap ng taong bayan, ay alam po nila lahat yan. Sila po ang nasa Malacanang. Sila po nagpapatakbo ng gobyerno. Kaya nga lang, ang sinasabi ni attorney, mukhang hindi po yung lalaki nagpapatakbo ng gobyerno. At hindi naman po layunin nila na ayusin ang bansa at tulungan ang mamamayan para po makaginhawa man lang at hindi po tuluyang maghirap at malugmok sa kahirapan. Hindi po ba? Hindi naman po yan ang layunin nila. Kaya nga po naging massive ang korupsyon dahil iba po layunin nila. Kaya 100% po lahat ng sinabi ni Atty. Parolan ay totoo. Kaya walang nangyayari sa ating bansa, puro korupsyon at pamumulitika. Hindi po ba? Isang damukal ng perang nawawala at isang damukal na po ang pinopondo natin na sila po ang humahawak na wala po tayong nasasaksihang malalaking programa nila. Excuse me po. At ganun din po kay Congressman Irese, 100% rin po ang tama na sinasabi ni Congressman Irese. Wala pong nangyayari. Hindi kayang gawin. Kung yung pinangako ng 20 pesos na bigas, pang-ayuda lang yun . Kaya nga sinasabi ng isang congressman, doon sa Fairview, doon sa kanila, sa Quezon City, wala ka na mabibiling 20 pesos. Ang presyo ng bigas ay kulang 50 pesos hanggang 80 mahigit ang 1 kilo. At yung sinasabi nilang 20 pesos, hindi naman po pang buong Pilipinas yun. Hindi po ba parang pang-ayuda lang nila yon? Kaya wag na ipagmamalaki yon. Hindi po ba? At yung sinasabi nga ni Rese, yung farmers nga, yung mga kababayan nating magsasaka, mga farmers, naghihirap. Pinabababa mo ang presyo ng palay. Pero ang presyo ng ginagamit ng mga pataba, binhi, ay ubod ng taas. At ubod ng taas ng ginagamit na pambungkal ng lupa, ang gasolina, diesel. Pinapatay mo ang mga magsasaka, ang mga farmers, di po ba? Kaya mamahal po ng binhi, gasolina, diesel na panggamit nila, pataba. Pero pagdating po sa presyuhan ng palay, pinapatay po sila. Hindi po ba? Yan ba ang sinasabi mong programang makakatulong sa mga Pilipino? Puro pumapabor po sa mga negosyante, sa mga oligarkiya, pumapabor lahat ang pakinabang na pinagpapaguran at pinagpapawisan ng ating mga farmers. Hindi po ba? Kaya yan po mga kababayan, real talk po yan ang nangyayari po sa ating bansa dahil nabigyan nga po tayo ng isang pangulo daw po ayon kay Atty. Parolan na nakasaya, under disaya yata mga kababayan, at ang layunin po ng pamilya nila sa ating lipunan ay puro pakinabang lamang. Hindi po talaga yung sinasabing paglilingkod na may malasakit. Hindi po ba? At pagmamahal sa ating bansa, pang sariling interes ang lumalabas. Kaya nga po tayo umaasa at dumadalangin na matupad po ang ating mga dasal at panalangin na makabalik po ang agila ng Mindanao sa Malacanang. Nang ang lahat po ng ginawa po ng mga taong ito na naglingkod daw sa ating bansa ay mapanagutan po nila
ang kanilang mga kawalang hiyaan. Hindi po ba? Maraming salamat po kay Attorney Parolan at siyempre po kay Congressman Irese na nakikita niya rin po kahit po siya ay dilaw at liberal. Nakikita niya po ang karakas at isang damukal na mga pangako na hindi naman nangyayari at natutupad nito pong gobyerno na tinatawag na bangag. Ingat din po kayo. Maraming salamat. At thank you rin po sa mga nagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At sa inyo pong mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At thank you rin po at shoutout po kay Eric Hershow from Canada. Kay ako si Pilam, Ani Jo. Kay Mary Natividad Blinden from Netherlands. Gayat Shena, Tatay Nick from Toronto, Canada. Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA. Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA. Kay Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA. Romulo Di Vinagracia from Bacolod City. Kingston from Hong Kong. Jake Yahut from California, USA. Gina Ray from Berlin, Germany. Julieta Silona from Sydney, Australia. At Baby Roman Ate Isa from Cagayan, Bali. Thank you po. Ingat-ingat po kayo. Shoutout po sa inyo lahat at God bless po sa inyo lahat. Taste lang po tayo mga kabayan. Muli po. Bye-bye.